Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng ating midweek encounter with God. And bago po ako mag-start, bago po tayo magpasimula, nais ko pong batiin yung bawat isa sa isang matagumpay, very inspiring at nakaka-bless na celebration ng ating 119 founding anniversary. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa Panginoon. Ngayong hapon po sa pagsalubong natin sa ating ika-120 years, sa ating ika-12 decade, patuloy po natin siyang purihin at dakilain. Ang mensahe po ngayong araw ay pinamagatang Trusting God in every season of our life. Basahin ko po yung text mula sa Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama, salamat sa iyong kadakilaan. Tunay na po kayo ang Diyos na nagpapala at nagmamahal sa lahat ng pagkakataon at sa kabila ng anong. Sa oras na ito, Ama, muli kaming lumalapit sa iyo sa kalagitnaan ng lingkong ito. Katagpuin mo po kami. Ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Maikling pagpupulay-pulay ng Diyos. Gamitin namin ang iyong mensahe sa pagpapatuloy namin sa susunod pang mga maging kalakasan namin at inspirasyon. Ang lahat ng ito ay dinadalaan namin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Trusting God in every season of our life. Magtitiwala sa Panginoon sa lahat ng panahon. Pero paano po kung nabigo na tayo? Paano po kung maraming problema? Trust God pa rin po ba? Paano po kung yung problema natin sa halip na nare-resolve, pabigat ng pabigat, padami ng padami, tapos ang tagal-tagal bago tayo makarecover? Paano po? Trust God pa rin po ba? Sabi sa atin pag may problema, magtiwala ka sa Panginoon, trust God, may nakalaan para sa iyo, matatapos din yan. Pero, paano po kung parang hindi natatapos yung problema? Baka naman po kaya may kulang, baka po kaya hindi para sa atin yung pinagpapray natin, or baka naman hindi pa may nakalaan pa, or yung trust natin baka naman hindi trust. Sabi po doon sa binasa natin, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Sabi niya, buong puso. Hindi niya sinabing half, hindi niya sinabing hindi kompleto. Ang sabi niya, buo. 100% dapat complete. Hindi rin pwedeng 99.9%. Kasi yung 0.01% po na yan, yung doubt na yan, 0.01 lang yan. Pero yan po yung gagamitin ng kaaway. Yan yung gagamitin niyang window para mag-start yung paglayo natin sa Panginoon. Yung 0.01 na doubt na yan, magiging fear siya, magiging takot siya. And then, mawawala na yung joy natin, mawawala na yung peace natin. And then, makikita na lang natin, we are living life far away from God. Kasi, wala nang trust. Yung 0.01 natin, naging 100% na doubt, naging fear na siya. Sabi niya sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Pero teka lang po, bakit po tayo susubukin pa tayo ng Diyos kung in the end, siya rin naman pala yung tutulong para malusutan natin kung ano man yung problemang nararanasan natin. At hindi lang niya tayo basta tutulungan, bibigyan pa tayo ng lakas para malampasan natin. Para lang itong yung mga bully or yung mga tita na magpapaiyak ng pamangkin, pag umiiyak na, bibigyan ng candy. Parang ganun po yung dito. Sabi niya,
Lord, bakit mo pa ako papaiyakin kung kayo rin po ang magpapatahan sa akin? Binibigyan po tayo ng pagsubok ng Panginoon para magkaroon din tayo ng pagkakataon to trust Him. Kasi kung everything is good and perfect, baka hindi naman na tayo lumapit sa Kanya. Magtitiwala pa kaya tayo sa Kanya kung okay naman na wala namang problema. Ang galing po, di ba? May mga pagsubok na binibigay at pinapabayaan niya tayong dumaan doon para mas lalo pa nating hanapin at maranasan ang Kanyang presensya. Yung parusa na sinasabi niya, ay form ng pagdidisiplina niya sa atin. May purpose yung pagsubok na yon. Tinuturuan niya tayo na magtiwala sa Kanya. At yung pagsubok na yon, ang nagiging dahilan ng ating pagbabago. Dahilan kung bakit mas lalo natin siyang nakikilala. Na siya namang dahilan, bakit naging payapa at maganda ang ating buhay. Ang isang dahilan bakit po tayo nahihirapang magtiwala sa Panginoon kasi we fear the unknown. Hindi naman natin alam pero kinakatakutan natin. Parang yung future po natin, nangangamba tayo, nag-aalala tayo kung anong mangyayari sa hinaharap. Remember po yung journey ng mga Israelites from Egypt to Promised Land. Napag-usapan po na-share po ito nung Thursdays ating face-to-face midweek service. Dugtungan ko lang po. Remember kung paanong hindi nagutom yung mga Israelites sa kanilang paglalakbay because of the manna. Every day, pagising nila, may manna na enough para hindi sila magutom for a day. Pero hindi sila pwedeng magtabi kasi nabubulok siya, nasisira siya o inuuod siya. May ginagawa po ang Panginoon sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Kanya. Yung mga bagay na nagiging hadlang para magtiwala tayo. This is God telling us na ako na ang bahala sa future mo. This is God telling us na trust me, may nakalaan para sa'yo. This is God telling us na kung wala siya sa buhay natin, wala rin tayo, we are nothing. This is God telling us na kumain ka na ngayon, matulog ka na, at umasa kang bukas, may mana pa rin. At hindi ka magugutom. Sabi niya sa Lamentations 3 verses 22 to 23, His mercies are new every morning. Bawat araw may nakalaan siyang sorpresa sa atin. Bawat araw may tinutupad siyang pangako. Another thing, nangako siya sa mga Israelites na i-deliver sila sa Promised Land. Pero sa pagitan ng journey na yun, doon nasubok at nahubog ang pananampalataya ng mga Israelita. Inabot man yun ng 40 years. Pero natapos at ibinigay sa kanila yung pangakong lupa. It's a proof na God sometimes delays His answers sa ating mga prayers. May mga redirections, may shortcuts din naman, at mga binibigay naman niyang mga pangako niya, binibigay niya. Kasi kung hindi po faithful ang Panginoon, kung hindi siya faithful sa pangako niya, baka hanggang ngayon naglalakbay pa rin yung mga Israelites at hanggang ngayon, hinahanap pa rin nila yung Promised Land. Sabi po sa Joshua chapter 9 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat saan ka man magpunta, kasama mo ako, si Yahweh na iyong Diyos. When you trust in God's presence, fear no longer has the power to dictate your steps. Marami sa atin nasasabi, I trust God. Paubaya ko na po lahat sa inyo, Panginoon, pero still worried pa rin tayo. Still guarded. Still controlled pa rin tayo. Gusto nating ipagkatiwala lahat, pero ayaw nating ibigay yung manibela sa Kanya. Gusto natin tayo pa rin yung nagpo-control. Hindi pa rin tayo nagbubukas. Hindi pa rin tayo nagsusurrender. Stop asking God to take control kung ayaw naman natin ibigay ang manibela. Stop declaring trust with our mouth while our life is still sealed shut in fear. May worries pa rin, may control pa rin. When we say, I trust God, then that's it. You don't go back worrying or contained.
Break open. Ubusin na lahat ng pangamba. Empty yourself. Go all the way. Not halfway, but wholeheartedly. Not controlled, but surrendered. Not calculated compliance, but full obedience. All the way. Remember po yung magnanakaw na katabi ni Jesus sa krus, na umamin siya na makasalanan siya at alam niyang nararapat lamang na pagbayaran ito. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na. At sinagot siya ni Jesus ng katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa huling hininga nitong lalaking ito, wala siyang ibang ginawa kundi magtiwala sa Panginoon. May kwento nga po tungkol dito. Hindi siya originally sa akin. Nabasa ko lang or napanood. Eh di namatay na nga daw po itong magnanakaw na ito. So nakarating na siya sa paraiso. Sa gate ng paraiso may mga taong sumasalubong sa mga bagong dating, parang mga asheret. So tinatanong sila, sino po kayo? Isa po ba kayong pilantropo? Ano po yung mga nagawa nyong mga bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos? So sa pintuan po ng paraiso, you have to tell the asherets kung ano-ano yung mga achievements mo as Christian. Well, itong magnanakaw, dahil nga makasalanan naman siya, parang wala naman siyang maisip na nagawa niya. Sabi niya, hindi naman po ako kilalang tao. Hindi rin po ako mabuting Kristiyano at lalong wala naman akong nagawang mabuti para sa kaluwalhatian ng Diyos. Isa nga po akong makasalanan, isa po akong magnanakaw. Sabi ng mga bantay sa, ano po palang ginagawa niyo dito? Sagot ng lalaki, hindi ko rin ho alam. Hindi gulat na gulat po yung mga asheret. Sino itong lalaking ito na wala namang nagawang mabuti pero nandoon siya sa pintuan ng paraiso? Paano po pala kayo nakarating dito? Tanong sa. Sagot ng lalaki, sa pagkakatanda ko, kausap ko si Jesus. At yun, yung si Jesus na yun, that man on the middle cross said I could come. That man on the middle cross said I could come. Grace, yung salvation is given to this man sa last minute ng kanyang buhay. And sa last minute ng buhay niya, yung huling minutong yun, tinanggap niya na siya ay makasalanan at nagtiwala siya kay Jesus. Sabi niya, that man on the middle cross promised me this. Sabi niya, makakapunta raw ako sa paraiso. Kaya nandito. Para sa akin po, napakapalad po ng tao ito. Kasi sa pinakamadilim na parte ng buhay niya, katabi niya mismo si Jesus. Personal niyang nasabi yung kanyang pagtitiwala. Personal niyang tinanggap yung kaligtasan. So ano po ba yung mga dapat natin gawin para patuloy tayong magtiwala sa Panginoon? Magkaroon tayo ng unshakable trust sa Panginoon. May ilan po akong nailista, pero marami po kasi ito, marami pang bagay. Una, let us not forget God's faithfulness. Remember all that He's done for you. Kung paanong tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa mga Israelites. At sa loob ng 40 years na journey, hindi sila pinabayaan. Next po, let us not forget that God is good. Sabi sa Romans 8:28, He works all things for good. Kahit mga delays and detours, may purpose yan. Walang ginawa ang Panginoon na magiging dahilan ng ating pagkabigo. At ang kabutihan niya ay hindi matatawaran. Next po, faith grows by hearing God's words. I suggest mag-memorize tayo ng isang verse na pangako niya. Like Hebrew 13, chapter 13, verse 5. I will never leave you nor forsake you. Napaka-iksi lang po ng verse, pero napaka-powerful. And every time you feel fear, speak God's promises. Number 4, pray. Pray honestly and consistently. Manalangin ng buong puso. Pray without ceasing.
To build unshakable trust to God, kailangan natin ng consistent and malalim na relasyon sa Kanya. At i-acknowledge natin na lahat ng tanong natin, kayang-kaya niyang sagutin. Yung message nga po nung Thursday, through Pastor, di ba? Yung panalangin mo, yung panaginip mo, kayang-kaya niyang ibigay ng higit pa sa inaasahan. Higit pa sa kaya mong i-imagine. Another thing, surround ourselves with faith builders ng ka-fellowship. Yung samahang tutulong sa atin para lalong lumalim ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Like the church. Kailangan may group kang kinabibilangan kung saan nagpapalakasan kayo. Hindi natin pwedeng sabihin, may relasyon naman ako sa Panginoon kahit hindi ako magsimba. Trust grows in relationship, not in isolation. Mapalad tayo at meron tayong mga ka-fellowship, meron tayong mga ka-church na nagpapaalala sa atin sa lahat ng kabutihan ng Diyos. At kasama nating nananalangin at umaakay patungo sa tamang landas. And lastly, keep a journal of God's answered prayer. Answered prayer. Yung mga sinagot ng Panginoon na mga prayers natin, yung mga victories ng Panginoon sa buhay natin, isulat natin yan. And every time maalala natin o every time nakakaramdam tayo ng pagka-down, basahin natin yung mga prayers natin na sinagot niya. Para kung sakaling may mga dalangin tayo na maging inspirasyon natin para ma-inspire tayo na mag-pray pa ng mag-pray kasi sinasagot niya, binibigay niya. Marami pang paraan ito lang po yung nailista ko. Kasi kung iisa-isahin po natin, baka hindi po tayo matapos. Katulad din ng promises ng Panginoon, napakarami, araw-araw, everyday meron siya. And sa dami ng promises niya, wala tayong dahilan not to trust Him. Bawat masamang pangyayari sa buhay natin, may mga sagot siya kung anong solusyon at kung anong pangako ang katumbas nito. Trusting God is not just a feeling, isa itong constant decision to rely on His faithfulness sa Kanyang promises and sa timing. Especially sa mga pagkakataong life is difficult at sa tingin natin wala ng pag-asa o dead ending. Bago po tayo magtapos, mag-iiwan pa ako ng challenge sa bawat isa. Mag-isip po tayo ng isang sitwasyon sa buhay natin o mga bagay na hindi natin lubos ma-surrender sa Panginoon na mas nagre-rely tayo sa sarili natin. Then this night or this week or sa mga susunod na araw, isurrender natin yan, ipaubayan natin sa Kanya. Sabi nga po sa kanta, di ba? That I put my faith in Jesus because He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? Di ba po? Tandaan po natin, God has never failed and He won't start with you. Tayo po yun. Aming Ama, aming Panginoong makapangyarihan sa lahat, aming provider, tagapagligtas, at amang hindi nagkukulang at hindi nagpapabaya. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat Ama sa mga sandaling kahit na kami ay nakakalimot tumapit sa inyo. Patuloy niyo pa rin po kaming minamahal sa mga pagkakataong mas nagre-rely kami sa aming sarili. Patuloy mo pa rin kaming tinatanggap. Na kahit na nagdududa kami sa iyong kapangyarihan, patuloy mo pa rin ipinagpakita ang iyong pagmamahal. Ama, tulungan mo kami mas lumapit pa sa inyo na kahit na anong pagkakataon, sa kabibuan man at sa tagumpay, at sa mga pagkakataong nawawalan na kami ng pag-asa. Ipapaalala mo sa amin, Ama, amin. Maraming salamat, Ama, sa iyong mensahe. Maraming salamat sa iyong sa mga sinagot na panalangin, sa mga redirections and corrections. Patuloy kang mag-ari sa puso ng bawat isa. Ang lahat ng ito ay pinapaubayan namin sa inyo. Sa iyo ang pinakamataas ng papuri at pasasalamat. Amen. Magandang gabi po.
Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love, why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times, it seems. I feel I'm not what you might call worthy Christian after all. Though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean out on my own understanding. So I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. You never left my side. You gave your hand to me to hold you, oh Jesus. I'm no longer in the cold, and yet I leave you there. When I feel satisfied, I'd like to thank you every day, not only when I feel that way. I've never known a man who gave his life for sinners like me, and yet because he loves us so, his promise has eternity, and we can have the promise and peace. We have faith and just believe. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean out on my own understanding. So I just forget